Repakol, kung bago ka lang dito sa channel ko, ako nga pala si Kuya Totoy. Nagbabasa ako ng mga horror stories at mga dark histories dito sa aking channel. Kung gusto mo ng mga ganong content, don't forget to subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka every time na mag-a-upload ako. Simulan na natin ang kwentuhan ngayong araw. Serye FM. Nung pinakita ko sa kanya yung drawing ko, namutla siya. Kasi yun din daw, yung babae na nakita niya sa panaginip niya. Sa panaginip niya, nag-aaral din daw ako sa may table at may babae sa likod na nakatitig sa akin na parang galit na galit. Sa pagsabit ng gabi at pagbigkit ng iyong mga mata, lagi mong itatanong, ligtas ka ba? Kilang Tapidoli Horror Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ann. May klase kami ng English language noon sa university na ang oras ay 5 p.m. to 8 p.m. every Saturday. Okay naman yung prof namin. Medyo strict sa attendance. Pagkatapos magturo ng prof namin, ay nagpa-quick test siya. Okay lang naman sa amin iyon dahil magaling magturo ang prof namin at madali lang naman ang mga itinatanong niya. Test paper lagi ang gamit niya, basta may exam or quick test siya. Na-shock kami nang biglang namutla ang professor namin habang may hawak na cellphone. Sabi niya, okay class, kindly bring that test paper to your house na lang. Assignment na lang natin yan ha. Dismiss na tayo. Sandaling natahimik ang lahat. Nang biglang nagsalita ang kaklase ko. Ma'am, nakita niyo po ba yung post about the accident? Habang may tinitignan sa phone niya. Oo, kaya ko nga kayo pinapauwi na eh. Lahat kami ay sabay-sabay bumaba ng building. By the way, Kuya Totoy, nasa 3rd floor po pala kami. Pati teacher namin ay kasama na ring bumaba. That time, kanya-kanyang kuha ng cellphone. Nang halos nag-notify ang tungkol sa aksidente. Lahat kami ay halos nanlumo sa mga litrato. Dead on arrival yung isang estudyante ng university namin. Inararo daw ng isang bus ang sinasakyan niya na motor papunta sa school. Base sa mga litrato, halos maputol ang ulo niya dahil sa ito'y nadaganan ng gulong. Maraming nasawi sa aksidente dahil sa maraming mga sasakyan ang naararo. Maya-maya ay napagtanto namin na kaklase pala namin yung isa sa namatay. Halos natakot ang lahat kasi walang absent. Paano nangyari yun? Nag-attendance pa kami kanina at nag-counting pa. 30 students. Walang absent. Kakabaka Short Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Clarice. I'm a 4th year college student
sa isang university sa province dito sa Luzon. I will not mention the exact institution. This story happened inside our campus. Gusto kong i-share itong mga creepy experience ko. The term ghost student is usually referred to a student na bihira pumasok. But this story is different. Literal na ghost po yung estudyante. Natatandaan ko pa noon, maaga akong pumasok sa school kahit na hapon pa ang klase ko dahil mahirap na makasakay sa amin kapag tinanghali na. As usual, dumating ako sa school between 7 to 7:30 a.m. One time, 6:50 a.m. ako dumating at dediretso ako sa faculty office dahil may ipapapirma ako. Nasa second floor ang office at sa hagdan may nakita akong estudyanteng babae na walang mukha. Kumaripas ako ng takbo paalis ng building at hindi na tumuloy. Kinwento ko sa kaklase ko pero hindi nila ako pinaniwalaan. Masyado raw maaga para magkaroon ng multo. Pangalawa ay noong late ako umuwi. Kapag 5 p.m. na kasi ay wala na talagang halos jeep na dumadaan. O kung meron man, bus na ang sasakyan ko pero around 9 p.m. pa makakadaan sa school. So nagpasundo ako sa kuya ko. Medyo madilim dahil walang waiting shed sa harap ng school pero may malaking puno ng mangga. Doon ako naghintay at hindi rin sobrang liwanag ng street light. Natanaw kong may estudyante rin sa kabilang side ng puno at parang naghihintay din. Bale, nahaharangan ng puno yung face niya at yung shoulder side naman niya ang naaaninag ko. Imagine nyo na lang po Kuya Totoy na nasa magkabilang side kami ng puno at pareho kaming medyo natatakpan. Since natanaw kong naka-uniform siya, ay inassume kong estudyante rin siya. Nagsalita siya. Late ka na nag-out? Hindi ko pinansin kasi akala ko hindi ako ang kausap niya, kaya nagsalita ulit siya. Anong department mo? May hinihintay ka? Sumagot ako sa kanya dahil mukhang ako naman ang kinakausap niya. Eduk pala yung course ko. Hinihintay ko lang yung kuya ko. Galing pa kasi akong council kaya na-late na akong umuwi eh. Sagot ko naman sa kanya. Okay. Sabi niya. Pagkatapos nun ay tahimik na ulit. At saktong dumating na yung kapatid ko. Napamura ako nang biglang makita kong walang tao sa kabilang side ng puno. Kinilabutan ako. Buong katawan ko ay nanlamig dahil sa pangyayaring iyon. Sino yung kausap ko? Kinwento ko sa mga kapatid ko pagka-uwi. At sabi nila, iwasan ko na raw magpagabi at maaga ako mag-chat kung gagabihin man ako. Simula noon ay bothered na ako sa tuwing papasok ako dahil sunod-sunod ang nakikita ko. One time, nagre-review kami ng kaklase ko. Dalawa lang kami sa ilalim ng mahogany. Mahangin kasi doon at ang view ay farm. Maaliwalas kaya doon kami nalalagi kapag gusto namin mag-review. Habang nagre-review kami ay umidlip ako. Paggising ko, bumungad sa akin yung estudyante na walang mukha. As in, nakaharap sa mukha ko. Napasigaw ako sabay karipas ng takbo. Hinabol ako ng kaklase ko at tinanong ako kung anong nangyayari sa akin. Sinabi ko sa kanya pero wala daw siyang nakita na nasa harap ko. Simula noon ay hindi na ako pumunta sa spot na iyon.
Akala ko tapos na. Pero may susunod pa pala. Nasa klase kami at ako ang magdidiscuss ng lesson. Habang nagdidiscuss ako, ay may student na nasa likuran ng instructor ko. Sa amin kasi, kapag nagdidiscuss kami or may nagre-report, ang instructor namin ay nakaupo kasama ang mga estudyante. Mag-a-act sila na parang student at kami ang teacher. Isinawalang bahala ko at inisip na baka irregular student ang nakikita ko. Kalagitnaan ng discussion, napahinto ako dahil familiar ang estudyanteng iyon. Biglang nag-sink in sa utak ko na parang siya yung nakikita kong walang mukha at yung nakausap ko sa puno ng mangga. Hindi ko namalayan na nag-space out ako in the middle of my discussion. At noong tinapik ako, paglingon ko sa pwesto niya ay wala na ang babae doon. Nakita ko siya na nakaupo sa upuan ko at walang mukha. Hindi ko na ituloy ang discussion dahil bigla akong nanginig at natumba. Marami pang ibang pangyayari at yung mga yun ay may mga minor lang gaya ng pagpaparamdam or pagkalabit sa akin. Itong last na ikikwento ko, Kuya Totoy, ay noong nasa restroom ako. Nangyari ito 1 week before kami mag-long weekend. Hapon ito nangyari, around 1:30 p.m. 2 p.m. pa ang klase ko that time. Habang umiihi ako, may naririnig akong bumubulong sa kabilang cubicle. Boses babae. At hindi ko maintindihan yung sinasabi niya dahil puro bulong. Hanggang sa palakas ng palakas na halos mag-echo na. Pero hindi pa rin clear ang mga binabanggit niya. Nakaramdam agad ako ng takot at naisip ko ulit yung estudyanteng babae na walang mukha. Lalabas na sana ako nang may biglang pumigil sa pinto para mabuksan ko. Narinig ko ulit yung nakakarinding bulong sa tapat ng pintuan ng cubicle at hindi ko alam ang gagawin ko. Nagsalita siya ng malinaw. Huwag ka namang umiwas sa akin. Umiyak na ako at nung sinipa ko ang pintuan ay bigla itong bumukas pero walang tao sa loob ng restroom. Kumaripas ako ng takbo habang umiiyak. Nasalubong ako ng katiwala ng school habang tumatakbo. Nanay na rin ang tawag ko sa kanya at ng mga estudyante. Si nanay ay matagal ng katiwala ng school at siya lang ang pinapayagang magtinda sa loob ng campus. Nung nakita niya akong umiiyak at nanginginig, ay dinala niya agad ako sa tindahan niya at tinanong niya ako kung anong nangyari. Kinwento ko lahat ng nangyari at ang mga iba pang karanasan ko. Ito lang ang nabanggit niya. Ikaw ang susunod. Mag-iingat ka. Dapat lagi kami kasama. Buong hapon na hindi na ako pumasok at nagpasundo na lang ako. Kinabukasan ay nilagnat ako. Pakiramdam ko may alam si nanay. Kinwento ko sa mga kaibigan ko at sabi nila ay subukan ko magpa-albularyo. Hanggang ngayon, Kuya Totoy, ay takot na takot pa rin ako. Hindi ko ito na-i-open sa mga instructors namin dahil patapos na rin naman ako sa pag-aaral. Tangi mga kaibigan ko at si nanay lang ang nakakaalam. Magpahanggang ngayon ay nahihiwagaan ako kung ano ang nangyayari at kung ano ang istorya sa likod ng babaeng walang mukha.
Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jay. Bagong lipat kami ng dorm noon kasama yung roomie ko. Sobrang laki ng room namin. Ang beds namin ay nilagay namin sa gitna at may table sa gitna as divider. First few nights, normal naman ang lahat. A week later, nagkaka-sleep paralysis na ako to the point na nagiging normal na lang sa akin yung sleep paralysis at hinihintay ko na lang talaga na magising ako. Dumadalas na din yung pagising ko tuwing gabi na umiiyak at sumisigaw. Gabi-gabi na din akong palaging may masamang panaginip. Minsan, pag wala kaming klase, natutulog kami sa dorm sa hapon around 1 to 3 p.m. Pero every time na matutulog ako that time, parang nahihirapan ako huminga na parang may nakadagan sa akin. Isang gabi, may napanaginipan akong isang babae. Natakot ako kasi parang totoo ang lahat na parang hindi panaginip. Kasi ang setting sa panaginip ko ay doon mismo sa dorm namin. At nandoon din yung roomie ko na natutulog. Parang totoo talaga na kasama namin siya. Nakaputi siya, mahaba ang buhok, at maraming sugat sa paa. Parang galit na galit siya sa amin ng kasama ko na pinagtatapon niya lahat ng gamit sa dorm. At parang nagte-teleport siya palapit sa amin. Hanggang sa nagising ako dahil ginising ako ng roomie ko. Sumisigaw daw ako at umiiyak habang natutulog. Pagkatapos nung nangyaring iyon, ay dinikit na namin yung aming mga higaan at inilagay na lang namin yung table sa gilid ng higaan ko. A week later, exam week na namin. So kailangan ko mag-aral, and since magkaiba kami ng study hours ng roomie ko, natulog na siya at ako na lang yung isang gising. Nag-aaral ako sa gilid sa may table ko at bigla siyang nagising. At pagkakita niya sa akin sa table, bigla siyang namutla. Tinanong ko siya kung okay lang siya. Ayaw niya sabihin sa akin kasi pangit daw ang panaginip niya. Matapos ang isang buwan, nasa klase kami ng roomie ko at naboard ako at dinodrawing ko yung babae na nakita ko sa notebook ko. Nung pinakita ko sa kanya yung drawing ko, namutla siya. Kasi yun din daw yung babae na nakita niya sa panaginip niya. Sa panaginip niya, nag-aaral din daw ako sa may table at may babae sa likod na nakatitig sa akin na parang galit na galit. Pagkatapos nun, ay nag-decide na kaming umalis sa dormitoryong iyon. Nagkataon din naman na yung pumalit sa amin sa room na yun ay classmate din namin at ikinwento namin sa kanya yung mga nangyari sa amin at ikinwento rin daw niya na may batang umiiyak kasama niya gabi-gabi. Kakabaka Short Stories. Magandang araw po sa inyo, Kuya Totoy. Itago niyo lang po ako sa pangalang Tats. Isa akong propesor sa PUP Manila.
May 8 taon nang nagtuturo sa social science sa nasabing universidad. Madalas ako na-assign sa mga engineering students. Nangyari itong kwento ko noong 2011 nang minsan ay nahawakan ko ang BSEE 3-1. Maraming irregular students sa kanila. Kadalasan, nagsisimula ang klase namin ng 6 p.m. ng gabi hanggang 9 p.m. Active ako sa pag-check ng attendance nila. May isang student na nakaupo sa likod. Isang babae. Nakabangs pero tanging kaliwang mata lamang ang makikita. Mukha siyang weird dahil hindi siya nagsasalita kapag tinatawag ko ang batang iyon. Ngunit masipag. Sumasagot sa aking mga exam, quizzes, at tumatayo kapag tinatawag ko sa recitation. Pero hindi nagsasalita. Umabot kami ng midterm weeks. Ganon pa din siya. Nakilala ko siya sa apelyido niyang Dolorosa. Uwian na noon. Nakita ko siya sa koridor. Umiiyak. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak. Ngunit hindi siya nagsasalita. Biglang dumaan yung 2 estudyante ko at bigla nila akong pinagbubulungan. Hindi ko sila pinansin. Nagpaalam ako kay Dolorosa at umalis. Baka kung ano ang isipin sa amin nang makakakita, lalo pat nasa dilim kaming 2. Pang-4 na meeting. Recitation. Tinawag ko ang apelidong Santos. Benconsejo, Facun, at Dolorosa. Hindi naman makahalata ng mga estudyante ko kung tama o mali ang apelidong binabanggit ko dahil marami sa kanila ay irregular at hindi magkakakilala. Tinawag ko si Dolorosa pero medyo nabwisit ako dahil hindi ako sinasagot sa tanong ko. Nakatingin lang siya sa ibaba. Ang ipinagtataka ko na sa halip na pagpawisan si Dolorosa, si Facun ang kinakabahan sa tanong ko. Hawak ko ang index card ng mga estudyante ko. Minarkahan ko ng 5 si Dolorosa pero nanlaki ang mga mata ng estudyante ko na nasa harap ko dahil sa ginawa ko. Midterm exam. Nakasabay nito ang quiz. Alphabetical sila sa upuan. Ugali ko ang magpa-exam ng 1 oras tapos i-check namin sa parehong araw. Matapos na nga ang 1 oras, nagpasya akong kunin ang papel ni Dolorosa at checkan ko kasabay ng pag-check ng mga students ko sa mga papel ng katabi nila. Inisa-isa ko ang key to correction habang chinechekan ko ang papel ni Dolorosa. Pinagmasdan lang ako ng babaeng nasa harapan ko at ang papel na chinechekan ko. Matapos ang pagwawasto, ay nalaman ko ang score ni Dolorosa. Dolorosa, ano to? 33/100? Bagsak ka. Sabay ngisi ng mga batang nasa harapan ko. Matapos nito, quiz naman ang aming chechekan. Ganun pa rin ang sistema. Isang gabi, nakita ko ulit si Dolorosa. Hindi sa koridor, kundi sa ibang kwarto. Umiiyak at humihingi ng tulong. Kinausap ko at napaisip ako, baka depressed sa nakuha niyang score. Ilang sandali, nakita ko na naglaslas ng pulso si Dolorosa. Nagulat ako sa nakita ko at kaagad siyang namatay. Hindi ako makaiyak. Sumigaw ako at kumaripas ng takbo. Tulong! 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 May nagpamatay dito! Tulong! Sa pagtatakbo ko ay nakabangga ko ang 3 mga estudyante. Sir,
Ano pong nangyayari? yung kaseksyon nyo. Si Dolorosa. Nagpakamatay sa kwarto. Sir, kalma lang po. Ano pong nangyayari? Wala naman siya eh. Wala naman po eh. Sabi nung isang estudyante. Hindi nyo ba nakita? Umiiyak siya kanina. Sabi ko. Sir, wala naman po eh. Doon ko napagtanto na ako lang pala ang nakakakita sa babaeng estudyanteng iyon. Kaya pala pinagtitinginan ako kapag kinakausap ko siya dahil akala nila ay kinakausap ko ang sarili ko. Kaya pala pinagpapawisan si Fakun dahil akala niya sa kanya ako nakatingin. Kaya pala pinagtatawanan nila ako kapag nag-check ng papel ni Dolorosa dahil ako lang pala ang nakakakita ng mga sagot niya. Samantalang ang mga estudyante ko nakikita nilang nag-check ako ng blankong exam. Ganon din sa index card. Hindi pala tao si Dolorosa. Isang kaluluwang ligaw na ako lang ang nakakakita. Sinuri ko ang records ng school. Hinanap ko lahat ng students na Dolorosa ang apelyido. Nakita ko ang pangalang Hermina Dolorosa. Isang estudyante noong 1988 na nagpakamatay sa labas ng PUP. Hanggang ngayon, palaisipan sa akin ang pagpapakita sa akin ng estudyanteng babae. Doon ko napagtanto ang mukha ng babae sa records niya. Siya ang kaklase ko noong elementary pa lamang kami na laging binubuli sa klase at ako ang laging tumutulong sa kanya. Ngunit hindi ko na ito matandaan. Nagpakamatay siya dahil depressed siya sa buhay kolehiyo at problema sa pamilya. Nagustuhan mo ba ang kwento natin ngayon sa Kilabot Pinoy Horror Stories? Like and subscribe na sa aming YouTube channel. Give us 5 stars rating. Kung may sarili kang nakakatakot na kwento, ipadala ito sa aming Facebook page o sa kilabotstories2021@gmail.com. Huwag kalimutang i-click ang follow button at notification bell sa Spotify para sa updates sa bagong episodes. Hanggang sa susunod na kwentuhan mga repakol. Paalam!